Praise the Lord. Good morning po sa pangalan ng Panginoon. Muli pong niloob ng Diyos na ako ay magbahagi ng mga mensaheng udyok sa akin ng Espiritu Santo. Kaya babasa po ko sa ilang bahagi ng aklat ni Propeta Mikas. Aklat ni Propeta Mikas. Ganito po ang sinasabi sa kabanatang 3. Ang mga katiwalian ng mga pinuno ng Israel. Ang mga katiwalian ng mga pinuno ng Israel. At sinabi ko, makinig kayong lahat ng mga pinuno ng Israel. Katarungan ang dapat ninyong pairalin, ngunit ayaw ninyo ng mabuti at ang nais ninyo'y kasamaan. Binabalatan ninyo ng buhay ang aking bayan, at unti-unting hinihimay ang kanilang mga laman. Kinakain ninyo ang kanilang laman, binabakbak ang kanilang balat. Binabali ang mga buto, tinatadtad na parang karning iluluto. Darating ang araw na kayo dadaing kay Yahweh, ngunit hindi niya kayo tutugunin. Hindi niya kayo pakikinggan dahil sa inyong mga kasamaang ginawa. Ganito ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa mga bulaang propeta na naging dahilan ng pagkaligaw ng bayang Israel. Nangangako sila ng kapayapaan sa mga nagsusuhol sa kanila, ngunit pinagbabantaan nilang didigmain ang ayaw magsuhol sa kanila. Sa talatang 8, subalit ako'y puspos ng kapangyarihan ng Espiritu ni Yahweh, ng katarungan at kapangyarihan upang ipahayag sa mga Israelita ang kanilang mga kasalanan. Makinig kayong lahat ng mga pinuno ng Israel. Nasusuklam kayo sa katarungan at binabaluktot niyo ang katwiran. Itinatayo ninyo ang Sion sa pamagitan ng pagpatay. Itinatatag ninyo ang Jerusalem sa pamagitan ng kasamaan. Ang kanyang mga pinunoy na nagpapasuhol muna upang umatol, nagpapaupa ang mga pari para magturo at ang mga propeta na may nanguhula dahil sa salapi. Gayunman umaasa sila kay Yahweh at sinasabi, nasa kaligitnaan natin si Yahweh, kaya walang kasamaang darating sa atin. Lagi ko pong sinasabi sa udyok sa akin ng Espiritu na mga ganitong kapahayagan, paglalantad ay hindi panghihiya sa mga lingkod ng Diyos o pagbabandera sa mga gawa ng kaaway. Merong maiwagang malalim na layunin ng Diyos kung bakit ang mga ganitong masasakit na senaryo ay kompletong naihayag anumang salin ng Biblia ay hindi nababago ang mga ganitong masasakit na kapahayagan. Ito po ay sumasalamin sa katotohanan ang kasaysayan ay paulit-ulit lang maging sa bayan ng Diyos. Ang kasaysayan ay paulit-ulit lang maging sa bayan ng Diyos hanggang sa ating kapanahunan, hanggang hindi bumabalik ang Panginoon. Kaya wala pong ibang kadahilanan bakit ito naisulat upang ating masalamin, upang tayo'y katukin, tayo'y gisingin. At ang Diyos ay may panawagan ng panunumbalik sa isang banal na Diyos na marunong sa lahat, makapangyarihan sa lahat at nasa lahat ng dako.
Napakarami ko na pong narating na mga lugar, Luzon, Visayas, Mindanao. Marami ring pribilehiyo na nakaharap ko ang iba't ibang antas ng buhay na mga mananampalataya, mga sinaunang mananampalataya. Tapatang pong sinasabi ko at ito ay accountable ako sa Panginoon. Napakaraming mga may kaya sa buhay. Napakaraming mga nakakaginhawa sa buhay na mga mananampalataya, mga sinaunang mananampalataya. Pero sa marami ulang pagkakataong sila'y aking nakaharap, hiyang-hiya ako sa Panginoon. Hiyang-hiya ako sa Panginoon. Marami sa kanila'y nagtapat sa akin na kung papaano ay sila'y napagsamantalaan, nagamit na mga tiwaling, mga lingkod ng Diyos. Matapos tumanggap, matapos ihayag ang pinagagawa ng Diyos upang sila'y suportahan. At nang unti-unti na silang nalalantad, ay mga naglahong parang bula. Hanggang sa panahong ito ay napakarami. Kaya ako po, sa gabay patnubay ng Espiritu ay iwas na iwas. Iwas na iwas akong makiharap sa mga nakakaangat sa buhay. Dahil dama ko po ang pananaw ng mga anak ng Diyos na ito na mga sugatan ay pare-pareho ang mga lingkod ng Diyos. Lalo na sa kapanahon ng ito, marami mga lingkod ng Diyos dahil sa pagkatuksong pumasok sa politika, pumasok sa mga networking, ginamit, kinasangkapan ang gawain ng pangalan ng Panginoon at nagsamantala sa mga nakakaangat sa buhay. Ginamit ang kaparaanan ng mga pagtuturo. Ginamit ang mga kaparaanan ng mga pagpapahayag. Ito ang sabi ng Diyos. Kaya ako po lagi kong sinasabi, mas prepared ko sa mga leader ng mga pastor. Isinasubject ko ang aking sarili. Pinasusuri ko ang mga kapahayagan ng Diyos. At bukas ako sa anumang discernment o pananaway, lalo't kung buhat sa Panginoon. Ito po ang katotohanan. Kaya maraming mga kapastoran ay iwas na iwas sa akin. Maraming mga leader na mga pastor, katagalan ay hindi na ako mapahintulutan na magbahagi ng mga totoong kapahayagan ng Panginoon. Pero ako, maninindigan kung ano ang pinagagawa ng Diyos at nagpapatuloy, may suporta o wala, may pamasahe o wala,
may masisilungan o wala, hanggat natitiyak kong binabantayan ko ang paghahari ng Diyos sa buhay ko, magpapatuloy ako sapagkat may paggalang kapakumbabaang inaangking ko, hindi ako iiwanan ni pababayaan ng Diyos ni Amang Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Gumising tayo, pastors. Gumising tayo. Ang salita ng Diyos ay totoong matalim. Ang katotohanan mula sa salita ng Diyos ay totoong masakit. Pero hanggat hindi natin tinatanggap ang masakit na katotohanan, hindi tayo lalaya sa mga tanikalang gumagapos kahit sa mga lingkod ng Diyos. Muli po, mahabag tayo sa ating mga sarili. Mahabag tayo sa katawan ni Kristo. Mahabag tayo sa ulo ng iglesia. Nagmahal ng ganun na lamang. Binigay ang kanyang kahit sa isang anak. Noon hanggang ngayon, patuloy nilalapastangan ang kanyang banal na pangalan. Muli po, walang ibang susi kundi ibalik natin ang ating unang pag-ibig sa Diyos. Tumugon tayo sa panawagan ng Diyos, magsisi. At tayo mga pangunahing lingkod ng Diyos ang kinakatok ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen.